Tanghap natin sa Metro Manila. Baka di na raw magtagal, kailangan na nating bumili ng malinis na hangin. Isang produkto, ang delatang oxygen, ang lumabas sa merkado. Binusisi ni Akiko Thompson kung may bisa ito. Hindi na bago para kay James Simpas ng Manila Observatory ang polusyon sa hangin ng Metro Manila. Ang sitwasyon natin medyo sa Metro Manila mataas talaga ang polusyon. Kung nga mag-iwan ka ng puting tela sa EDSA, siguro kalahating araw medyo maitim na yun. Ganun-ganun, so mataas talaga yung particulate pollution. Dagdag ni James, araw-araw nakakalanghap tayo ng hangin na may lead, sulfur dioxide, particulate matter at carbon monoxide na nakakasama sa kalusugan. Minsan yung mga galing sa probinsya, pag napunta Metro Manila, nagkakasakit. Dahil sa nagkakaubo, nagkakasipon. Dahil yun sa pollution. Agad-agaran, ilang araw lang nararamdaman nila. So sa mga taong ganun, mahirap talaga, hindi sila makakatagal. Marami nga galing sa ibang bansa, pag napunta rito, nakakasakit. Ang hinihinga nating hangin ay mayroong 78% nitrogen, 21% oxygen at 1% na ibang gases, kasama dito ang pollution. Ang oxygen, parang gasolina ng ating katawan. Kung wala ito, hindi mabubuhay ang mga cells, organs, at gagana ang mga sistema ng katawan. Ayon sa mga doktor, tamang-tama lang daw ang 21% na oxygen sa hangin para makafunction tayo. Dating flight attendant si Vera Yu. Nakita niya kung paano nakaepekto sa kalusugan ang polusyon at lifestyle ng ilang Pinoy tulad ng pagpupuyat, pag-inom, at matinding stress. Mas puro at malinis na oxygen raw ang sagot dito. When you have a drink, kahit na konti lang, on your way home, kasi puyat ka, galing ka sa office, gumimi ka, nakainom ka ng konti, naantok ka on the way, di ba? So, a puff of oxygen can revive you, can make yung mental alertness. Nagkaroon silang mag-asawa ng interes na pag-aralan ang oxygen nang minsan makabili ng delatang oxygen sa ibang bansa. Curiosity, sabi, ay ano to? Ay, oxygen in a can. Okay to So we bought, siguro mga 7 pieces. Then one time, my husband went home, really, really drunk. He remembered the oxygen. So what he did, he consumed all that. Yung isang lata. Talagang, bago siya matulog, puff siya. Parang, until he fell asleep. Okay, then the next day, he woke up as if nothing. As in, I was expecting him to have a hangover para matuto ka naman, di ba? Wala siyang hangover. Tapos sabi ko, it's a good product. So, we started being interested and started the study around 2003. And then, by 2005, it was all out in the market. Kasing linis daw ito ng oxygen na nasa tangke na binibigay sa mga pasyente. 95% oxygen ang laman ng lata. Oxygen kasi supplement yan eh. Kasi meron naman talaga tayo. Maybe it's just not enough. Pag tensionado ka at you have a lot of stress in your life, mas kailangan mo ng oxygen. In fact, lalo na yung mga uso ngayon yung mga evening shift, di ba? Isa sa mga gumamit ng produkto ni Vera ay si Martin, isang law student. Puyat, stress at polusyon raw ang kalaban niya sa trabaho. Right now we're handling cases already, so we go to courts, we go to like Malabon and all those places. You spend a couple of hours on the road, even if the air conditioning's on, parang the air that you breathe, iba na eh. So, yun, I keep one in the car, and when I feel tired, when I feel na parang congested masyado, I take a couple of breaths using it. Habang ginagamit mo siya, yung pumapasok sa'yo na air, it's fresh and parang makes you feel nice. Para sa basketballistang si Angelo, nakatulong sa asthma niya ang canned oxygen. Parang every time na naglalaro ako,
Parang lagi ako nanghihina. Parang wala na ako sa focus na. So ngayon, nung nag-start na ako gumamit, parang ang laki ng diferensya sa akin. So parang mas nakakahinga ako maigi, mas maganda performance ko. Tsaka marami ako natutulong sa team. Meron bang diferensya talaga before and now? I mean, before that you did use certificate and ngayon na ginagamit mo, can you really see it and evident change? Tingin ko naman hindi siya magkakaroon ng lasting na effect kasi hindi siya medication or hindi siya mag-change. I mean, after you use it, the next air that you'll be breathing is the normal city air. Kung gawin mong purong oxygen, mga 95%, mas mabubuhayan ka ng konti, no? Biglang, kumbaga, mas maraming oxygen na papasok sa baga, mas maraming oxygen na pupunta sa dugo, no? Tapos panandalian ka mabubuhayan, no? May high na konti at mas energetic ka. Ito, wala na siya. Mula sa pag-aaral na nabasa ni Vera, kumakwante raw ang dami ng oxygen sa hangin sa pagdaan ng panahon. Yung 21% oxygen, pag pumunta ka daw sa cities, it goes down as low as 10%. Siguro pangatlo sa 6. Pero ayon kay James, wala daw katotohanan ito. Isa kasi may pag-unawa na gano'n, no, na inisip natin pag may pollution, yung pollution nakakabawas sa mga ibang gases. No? Pero dahil ang nitrogen at oxygen ang pinakamalaking component ng hangin natin, hindi talaga sila nababawasan. No? Nadadagdagan yung pulutan. Kinukumpara ni Vera ang bottled water sa oxygen in a can. Kung dati malinis ang naiinom na tubig galing sa mga ilog, batis o gripo, ngayon kailangan na ng bottled water. Noong 1980s, unang lumabas ang bottled drinking water na pinagbibili. Di nagtagal, lumaki ang merkado ng bottled water. Baka ganito rin daw ang mangyari sa oxygen in cans. Why will I buy that when it's free? Diba, it took them years also before finally tell me about it. Sino hindi nagba-bottled water ngayon? Kahit ata yung tricycle driver, sa botelya na ng tubig umiinom, diba? Kumbaga, kung water before pinagtawanan nyo rin, baka ganun din ang oxygen. Hindi naman sang-ayon si Dr. Balgos, isang pulmonologist o espesyalista sa baga sa pagbebenta ng canned oxygen. Hindi po kung maisip from a scientific point of view, yung logic ng magdagdag ka, mag-spray ka ng oxygen, magdi-dissipate lang actually yan sa atmosphere. So in other words, para kang naglagay ng tubig sa tabo na may butas-butas, na ang kailangan lang ng tubig ay doon lang sa butas, napakadami mo ng sobrang tubig na matatapon lang yon sa atmosphere, matatapon lang din sa ilalabas mo siya ulit kasi hindi mo siya ipipick up ng red blood cells kasi sobra na siya doon sa pangangailangan. I'm not a doctor kasi I'm only quoting what I've read because I've been going through all these researches, and after what I've read, lalo na ako naniwala na we really have to push this product. May posibleng panganib din daw ang canned oxygen. Ang oxygen po is flammable. You have to be very careful kung saan mo yan tinatago. Kasi tinanong naman namin yung safety nito. So, we passed the safety. And then, only if you throw it direct pa na may laman siya, siguro, delikado. Pero, basically, wala eh. Wala naman siyang, hindi siya delikado. And then, there is the bath. Masasabing bagong produkto sa Pilipinas ang oxygen in can. Laing ng oxygen in can na makatulong sa may sakit tulad ng asthma, chronic fatigue o mga aktibo o stress na tao. Pati na rin ang mga Pinoy na apektado ng polusyon sa hangin. I'm not saying the solution. Probably Band-Aid solution nga. But the thing is, at least we have solution. So maybe we can start creating awareness na if we don't do something about it, we might be in this scenario. Paalala ni Dr. Balgos, tulad ng lahat ng bagong produkto, kailangan busisiin ito ng mabuti. I'm not saying na totally na mali siya, no? Because there might be some scientific studies na pwedeng mag-prove. But it has to go through the usual study na titingnan mo yung, let's say,
May mga taong walang oxygen in can at saka mayroong tao na may oxygen in can. Titingnan mo yung kanilang performance sa araw-araw. And maybe there has to be a certain number of population for us to be convinced para ma-endorse namin na maganda nga po siya.